Sa mga lokal, matagal nang kilala ang Cruz Taal Street bilang isang mataong downtown area sa Cagayan de Oro, isang lugar na noon ay iniuugnay sa nightlife. Maliliit na bar, beer joints at mga tambayan ng late night crowd. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon din ito ng reputasyon sa pamamagitan ng mga kwento ng komunidad at impormal na salaysay na nag-uugnay sa ilang bahagi ng lugar sa mga aktibidad na may kinalaman sa adult nightlife. Sa history, may mas malalim na kahalagahan ng kalye. Ipinangalan ito kay Lieutenant Cruz Taal, isang Pilipinong opisyal noong Philippine-American War na may kaugnayan sa makasaysayang labanan sa Macahambos Hill. Bagamat ang kasalukuyang anyo nito ay karamihang komersyal at urban, ang pangalan mismo ay nakaugat sa lokal na kasaysayan at pamana. Ngayon, nagbago na ang Cruz Taal. Marami sa mga dating nightlife establishments ay napalitan na ng mga tindahan, small businesses, kainan, at service stores na sumasalamin sa araw-araw na routine ng mga workers, students, at residents. Para maintindihan ng kalye kung ano na ito ngayon, tinitingnan natin ang mga kwento at testimonies ng mga taong nakatira, nagtatrabaho, at dumadaan dito. Mga taong nakasaksi sa pagbabago nito mula sa isang maingay na night district tungo sa mas grounded, pang-araw-araw na bahagi ng urban life ng lungsod. Nakipag-usap kami sa ilan sa mga lokal dito. Ito si RJ, nagtatrabaho siya bilang parking boy mula pa matapos ang pandemya. Pakinggan natin ang kwento niya. Dagan diri mga bae, mga chicks. Sa unang panahon, na po yung mga bar diri, dagan po bar, na po yung mga bar diri. Dagan mga kabuang di sa una, sa panahon panako, og sa, ito po mga niagi, tuig. Pero karon wala na, crystal peaceful na siya. Sa una, ito kapag karon peaceful na. Napon ding Yi restaurant. Ang Yi's Kitchenette ay isang matagal ng lokal na pansitan sa Divisoria, Cagayan de Oro City na lalo nang kilala sa pansit canton at iba pang classic Filipino noodle dishes. Itinuturing to bilang isang nangunguna sa mga noodle house dito sa CDO na patuloy pang naaalala at dinadayo ng maraming lokal para sa comfort food, tulad ng pansit gisado at mga sari-sari na Filipino dishes. Nagsara ito noong panahon ng pandemya. Nakilala ko ang isa sa mga tao na dati palang nagtrabaho sa Yi's Restaurant, kaya ibinahagi niya ang kanyang kwento. Nagkuhan mi diri og kanang itiri. Kani kuan di siya Oro Lab City, ang Bali parking area. Makanti man di amon gi. Wa man mi lain nga matayuan og business nga gamay kay nagtrabaho may restaurant na akong baan na siniro. Tapos kay pag pandemic nag-close kay na bankrupt. Murag bankrupt siya kay tungod sa hinay ang kita na. Nangita mi og unsay among kapangitaan, panginabuhian. So nagngita mi area, so diri nga lugar, kanti man. So among gi-occupy. Nagid mistagiya sa yuta. So amo lang kung gayom-ayom. Ang kusog ato sa awan na lumi. Itong tinagdagan kayo. O kinida yung pansit nga manok pang mga Muslim. Every kanang taon gyud galinyan na ang mga tao nga mag-order. Kay ang pansit ato by color. Kay every color lahi ang presyo. Tag 20 ang dako sa una. Dahil tagjis. Katong dako ra gyapon. Pero di na pareha karon nga. Kaya sila na mugigay mo silang biki. Ay lang pansit. Ako Bolano jud ko bro, nagdugay ko diri sa Cagayan. Lain taga tuig. Ang ako yung nakuha diri parang nabtan ako kanira magugi jud kanang pandra kanang sa tawagara. Ulab. Oh, Orulab. Ora ako nabtan diri karaan. Kini dayong katong portrait sa una. Ora mo tay karaan po dia. Namayawi lang. Master cake.
Si Sir Leo ay isang master key dito. Sinabi niya na sa 30 taon niyang pagtatrabaho sa kalye na ito, marami ng pagbabago, lalo na sa mga buildings at negosyo na nagsara at mga bago na ang nagbukas. Suportahan ninyo si Sir Leo guys. Kung naghahanap kayo ng keymaster sa syudad, puntahan niyo siya. Kani siya, minimal man daw ni siya sa kung pagkaibalo. Kanang pabangan per square meter. Nagay day future ani si Dr. Biko Bilo Clinic. Video sa na nabalan lang. Pero mo mangin na siya. Wala pa nagkuhan kay ang parking lot nila gitrabaho pa pod. Sabi rin ni RJ na dati ay may lumang newsstand dito na tinatawag na Ambal Newsstand. Nagbebenta sila ng comics, newspapers, magazines at tabloids. Sa kabila ng pag-usbong ng technology, nagbebenta pa rin sila ng newspapers hanggang ngayon. Nakita namin ang isang maliit na tindahan na tinatawag na CDO Graham de Leche. At trinay ito dahil malinaw na lokal na brand ang pangalan mismo. Ito pala ay mango float tsaka leche flan in one. Must try ito lalo na pag makadaan kayo dito sa Cruz Taal. Paggabi naman may mga ukay-ukay nagdi-display dito. Mura lang at magaganda pa ang kondisyon ng mga damit. Ako yung nabawaan diri siya prostal sa una, mga kuan. More on daghan jud og kanang mga babae nga gapamaligyag unod diri nga lugar. Kabalog yung mga tagagayan. Pero karon bago na siya na natay spot diri para sa mga thrift nga mga kuan, sa mga ukay-ukay. Pwede na ta makaani kada gabi nya safe na pud siya kay daghan nagtao. Hayag na nanay suga. Isa pud ni man good sa kuan sa naandan na sa mga tao, labi na sa mga mobisita sa Cagayan. Manig Divisoria, magpahilot, tapos pili-pili o ukay-ukay na. Para, komportable po na nga itong mga bisita nga, labi na di taga Cagayan na magsuroy-suroy sa city o gabi kay naman, na mga tao na rin, na tao sa sidewalk, o niya. Ra, mag chika-chika lang, mag ginamiguhay, higalaay. Shoutout ko sa kuan sa Sidewalk Party List, kabalo na mo, Kugon Empire, DV, Ela Cobo, na, mora na. May isang coffee shop dito na super recommended, lalo na kung naghahanap ka ng quality coffee. Bike ang concept nila, nagsimula lang ito bilang mobile coffee bike at ngayon ay isa na sa mga minamahal na coffee shop ng mga Cagayanon. Super chill din ng place, perfect tambayan lalo na kapag nasa Divisoria ka. Tara maglakad muna tayo. Dito naman ang suki namin na balutan. Masarap ang malasado Penoy nila dito. Super recommended. Nasa corner sila ng Cruz Taal Tiano Borja.
Dito rin sa Chano Rizal Street may buko juice spot na laging dinadayo ng mga tao kahit madaling araw. Perfect stop kapag naghahanap ka ng panghimagas. Tara, puntahan natin ang isang legendary na bakery dito sa Cruz Taal na mula pa noong 1950s. Ang bakery na ito ay isa sa mga paboritong pinupuntahan ng mga taga-Cagayan, lalo na't ang kanilang mga tinapay ay fresh at bagong luto. At dito na rin tayo magtatapos. Sana ay may naging impact ang video na ito, lalo na sa bagong henerasyon. Layunin din ng video na ito na ma-document ang isa sa mga streets dito sa Cagayan de Oro. Sana ay nag-enjoy kayo. Please subscribe na rin sa aming channel at kita-kits sa mga susunod na video. God bless!